Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kanabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete, Negros Oriental. Pangulong Marcos Jr. nakipagpulong sa mga ahensya nagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para talakayin ang pagsawata sa smuggling. Department of Energy pinaalalahanan ng Pangulo tungkol sa kahalagahan ng sapat na supply ng kuryente habang pinangangalagaan pa rin ang kapakanan ng publiko. Turnover ng mas murang NFA rice sinimulan na sa ilang lokal na pamahalaan. Bigas ibinebenta sa mga LGU sa 33 pesos kada kilo. Senate President Francis Chis Escudero iginiit na naghahanda pa rin ang Senado para sa impeachment kahit sila ay naka-recess. At DSWD tiniyak na hindi na mapepeke ang Persons with Disability ID sa pamamagitan ng Unified PWD ID System. Una po sa ating mga balita, paiigtingin pa ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang pangangampanya, Bit-Bit, ang kanilang mga plataforma at mga plano para sa bansa. Bukas, sa Dumaguete City sa Negros Oriental naman, ang destinasyon ng campaign rally ng mga pambato ng administrasyon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Melales Moras ng PTV Manila. Kasado na ang idaraos na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete City sa Negros Oriental ngayong Huwebes, February 20. Dito'y pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangampanya para sa 12 pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senador Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Sabi ni Navotas Representative Toby Chanco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, asahang mas pinaigting na kampanya ang gagawin nila sa probinsya. Nais daw kasi nilang mahigitan pa ang tagumpay na nakamit ni Pangulong Marcos sa lalawigan noong 2022 national elections, bit-bit ang kanilang mga plano para sa patuloy na pag-unlad ng bansa. Bago ang kampanya, tuloy-tuloy rin ang pag-iikot sa iba't ibang lugar ng mga kandidato ng administrasyon. Si Senador Tolentino nakisalamuha sa mga motorcycle riders sa Pasay City. Sina Soto at Lacson humarap naman sa isang media forum. Nakisaya naman sa founding anniversary ng probinsya ng Aurora si Congresswoman Villar. Sa Pangasinan naman nag-ikot si Senadora Marcos kamakailan, habang si Senador Revilla nag-motorcade naman sa Biñan, Laguna. Mula sa PTV, Melales Moras para sa Balitang Pambansa. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensyang magpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito'y para talakayin ang tuluyang pagsawata sa smuggling at pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pulong, lalo't malaki ang papel nito para sa mga hakbang ng pamahalaan na kontrolin ang presyuhan ng mga produkto, partikular na ang mga pagkain. Samantala, nakapagpulong din si President Marcos sa Department of Energy kaugnay sa coal policy para sa coal-fired power plants at pagmimina ng indigenous coal. Iginiit ng Pangulo na prioridad ang paniniguro ng sapat na supply ng kuryente para pangalagaan ang kapakanan ng publiko. Nagsimula na ang pag-turnover ng NFA rice sa ilang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Nakipag-ugnayan naman ang Agriculture Department sa COMELEC para makapag-apply ng exemption ang mga LGU sa pagbebenta ng NFA rice. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila.
Itinurn over na ng Department of Agriculture sa ilang mga local government unit ang bigas ng National Food Authority sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Bukod sa food security, layunin itong paluwagin ang mga bodega ng NFA para bigyang daan ang mga papasok na lokal na ani ng mga magsasaka. Ito ang mga sako ng NFA rice na nakatakdang i-release sa mga local government units nagpakita ng kanilang interes para kumuha ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nakipag-ugnayan sa FTI para maging NFA rice distributors. 1,000 sako ng initial withdrawal ng NFA rice sa warehouse sa Valenzuela. Ibibenta ang NFA rice ng 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU, government agencies at GOCC sa mga mamimili ng hanggang 35 pesos per kilo. Nagdesisyon naman ang lokal na pamahalaan ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na sila magpapatong ng 2 pesos para sa gastusin sa logistics. Kaya mananatiling 3 pesos ang bigas na kanilang ibibenta sa masa. Sa Lunes na ang rollout ng mga NFA rice sa mga nasabing LGUs. Papayagan ng DA ang reselling ng NFA rice pero hanggang 2 piso kada kilo lang dapat ang magiging patong nito mula 33 pesos. Maglalabas sa mga LGU ng guidelines para rito. 150 metric tons ng NFA rice ang target maibenta ng DA sa loob ng 6 na buwan. Bukod pa rito, naglaan naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng malaking pondo para bumili ng bigas sa mga lokal na magsasaka. Napagkasundaan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year, 2025, ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Naglaan din ang ating mahal ng Pangulo na si President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili tayo ng palay mula sa ating mga farmers. Karagdagang pondo ito mula noong nakarang taon. Kaugnay naman ang campaign period sa Marso para sa darating na eleksyon. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa COMELEC para makapag-apply na ang mga LGUs ng COMELEC exemption sa pagbibenta ng NFA rice. Tiniyak naman ng Metro Manila Council at Camarines Sur LGU na hindi nila gagamitin sa pamumulitika ang murang NFA rice. Samantala, nilinaw ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isolated case lang ang bukbok na nakita sa Kadiwa store sa Quezon City. Pinahold yung selling nun dahil nung pagbukas nga, may nakitang konti, di ba? But then, hindi nga namin alam, iniimbestigahan bakit tinuloy yung benta when it was actually pinastop yung benta. Mas hihigpitan pa ng DA ang pagbabantay sa mga ibibentang bigas kasunod ng insidente. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Samantala, kinumpirma naman ng Agriculture Department na wala sa retailers ang problema ng pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Nagbabalik si Vel Custodio ng PTV Manila. Napagkasunduan ng Department of Agriculture, pork retailers at iba pang stakeholders na huwag munang magpataw ng maximum suggested retail price sa baboy kasunod ang pagtaas ng presyo ng baboy sa merkado. Ang request ng pork producers at ng retailers, huwag mag-MSRP. So sabi ko, pwede naman walang MSRP basta magkasundo kayong lahat na mabigyan naman yung consumers natin ng better price, di ba? But sabi ko sa kanila nga, kung hindi natin makuha yung tamang presyo, fair to all parties, then we might have to issue an MSRP. Iimbestigahan na muna ang cost structure mula sa pork producer hanggang retailer para makita ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng baboy. Kinukonsidera din ng Food Terminal Incorporated o FTI na bumili ng baboy sa mga local producers para direktang i-distribute sa mga pork retailers para mabawasan ng layer sa pagdaraanan ng supply ng baboy. Kinumpirma naman ng DA na wala sa retailers ang problema ng pagtaas ng presyo. Kung hindi naman sa mga retailers ipapataw ang MSRP. Binanggit ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tinitingnan din ang paglalagay ng maximum wholesale farm gate price. Pinag-aaralan din ng DA ang pagbebenta ng baboy para magsilbing opsyon sa mas murang presyo kagaya ng konsepto ng Rice for All program ng kadiwa ng Pangulo. Uusap tayo ng maayos with the pork industry players from the biyahero to the retailers to the producers. Nangako sila na babalik sila sa DA with their comments na kung ano ba yung pwedeng gawin sa presyo ng pork. Kung maganda naman ang usapan, then there's no need. But if there are kung we feel na kulang yung hinihingi namin na pagbaba ng presyo, the government will be forced to intervene.
Maaari rin ang pag-recover ng pork industry mula sa naging epekto ng African swine fever na naging dahilan sa taas presyo. Kaugnay nito, 68 na lang ang may active ASF, mas mababa sa mahigit 500 kaso noong ikatlong quarter ng 2024. Wala na ring aktibong kaso ng ASF sa Batangas. Target ng DEA ang controlled commercial release ng AVAC vaccine sa unang linggo ng Abril. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order para matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng kuryente sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Para matiyak ang sapat na supply at abot-kayang singil sa kuryente, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 83. Inaatasan nito ang pagbabawas ng buwis sa mga ari-arian at pag-alisang interes at multa sa mga pasilidad ng independent power producers na may kasunduan sa gobyerno sa ilalim ng Build, Operate, Transfer Scheme. Layo nitong mapanatili ang operasyon ng power generation facilities, iwasan ang pagsasara ng mga planta na nagbibigay ng kabuang 3,100 megawatts ng kuryente na posibleng magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente o rotating brownouts kung titigil ang operasyon o magsasara. Sa ilalim ng EO 83, sa halip na 80% na itinakda ng ilang local government unit, babawasan ang buwis sa mga independenteng power producers sa taong 2024 batay sa assessment level na 15% na fair market value ng kanilang mga pasilidad. Kanselado na rin ang interes at multa sa mga hindi nabayarang real property tax para hindi napasani ng mga IPP. Upang mas maging matatag at epektibo ang pamumuno ng Philippine Coast Guard, isinabatas ang Republic Act No. 12122. Binibigyan linaw nito ang pagtatalaga ng mga opisyal, termino at pagreretiro sa PCG. Nagtakda ng maximum na 3 taong termino para sa pinuno ng ahensya para maiwasan ang madalas na pagpapalit ng liderato na maaring makaapekto sa operasyon ng PCG. Kapag natapos na ang termino o kung maagang inalis sa pwesto, ang komandante ay kailangang mandatoryong magretiro para bigyan daan ang bagong liderato. Puwera na lamang kung pahabain ng presidente ang kanyang termino. Palalakasin din ang merit-based promotion mula sa hanay ng flag officers ng PCG ang iuupong commandant. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Naghahanda na ang Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senate President Francis Chis Escudero. Yan ang Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi namin inaaksaya yung aming panahon bagaman recess sa paghahanda kaugnay nito. Ito ang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero sa press conference sa Quezon City ngayong Miyerkules, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Escudero, inihahanda na ang mga kagamitan at ang sistema para sa impeachment trial at gayon din ang posibleng mga pagbabago sa House Rules on Impeachment. Oo, naghahanap na kami ng supplier, nagka-canvas na for the robes. Inaayos namin yung sistema para sa mga visitor, yung ID ng magkabilang panig. Dahil araw-araw sila pupunta ron, parang empleyado na rin sila ng Senado para hindi na maglalagbook pa. At gayon din yung mga bisita ang maaaring gusto manood ng live sa Senado. Pinapaayos ko na rin yung budget kaugnay sa bagay na yan. Sa kabila nito, hindi pa rin umano maaaring simula ng impeachment trial hanggat hindi nagbubukas ang 20th Congress at hanggat hindi pa nakaupo ang 12 bagong halal na mga senador. Ipinauubaya naman ng Senate President sa Office of the Solicitor General ang pagkokomento sa petisyon sa Korte Suprema para sa agarang pagsisimula ng impeachment trial habang hindi rin ito ihiling ng special session mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinagot naman ni Escudero ang ipinadalang liham ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at possession paper ng Bayan Muna na kapwa nanawagan ng agarang pagtugon ng Senado sa impeachment complaint. Forthwith, within the bounds of law, illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon.
Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. May paalala naman ng Senate President sa mga kapwa-senador, maging ang senatorial candidates sa pagkokomento sa issue ng impeachment. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates, nothing less. Mula PTV, Harley Balbuena para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na hindi na mapepeke ang Persons with Disability o PWD ID. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao na sa tulong ng Unified PWD ID System, magiging central authority na ang kagawaran para sa pag-i-issue ng physical at digital ID. Noong mga nakaraang taon kasi, manual o mano-mano ang pagproseso ng ID at ang lokal na pamahalaan ang nag-i-issue ng ID sa pamamagitan ng PWD Affairs Office. Samantala, ikinatuwa naman ni Assistant Secretary Dumlao ang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa dedikasyon ng DSWD, partikular na tuwing may kalamidad kung saan kapansin-pansin ang agarang aksyon ng kagawaran para umalalay sa mga apektadong kababayan. So sa pamamagitan po ng inisyatibo na to, iisang mukha na lang po yung pong Person with Disability ID. It's RFID enabled card. May QR code po yan, madali pong ma-verify through the system. So, makakatiyak po tayo na hindi mapipeke, hindi makokopya, at hindi magagamit sa pagsasamantala yung pong ating Person with Disability ID. Okay. At makakatiyak tayo na yung pong mga benepisyo at pribilehiyo para sa mga Person with Disability ay sa kanila po maibibigay. Okay. This serves as an inspiration and a motivation for us to continue doing yung pong maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating mga kababayan nangangailangan. Umabot sa 2,000 residente ng Lucena City ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng AIX program. Paliwanag ng DSWD, may mga sinusunod silang criteria sa pamamahagi ng tulong. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mara Grazula ng Radyo Pilipinas, Lucena. Walang patid ang pasasalamat ng mga residente sa Lucena City matapos na matanggap ang tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Napakalaking tulong po sa amin na mangyari itong ganitong sitwasyon. Maraming salamat po, lalo na sa DSWD. Salamat po sa DSWD. Malaking tulong po ito para sa aming mga mahihirap. Salamat po. Isinabay ng kagawaran ng payout ng assistance to individuals in crisis situations o AIC sa kanilang anibersaryo kung saan umabot sa 2,000 benepisyaryo ang natulungan sa lungsod. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, nilinaw ni DSWD4A Regional Information Officer Joseph Arceo na nakadepende sa pangangailangan ng benepisyaryo ang halaga ng ayudang natanggap nila. Bukod dito, may mga sinusunod ding criteria ang kagawaran para mapabilang sa AIC program. Sino yung qualified? Basically po ito yung mga indigent, yung mga higit na nangangailangan, yung mga in crisis, yung kailangan ng tulong. So, base po yan sa assessment, kasi kailangan mag-submit sila mga dokumento, i-assess ng aming social worker. So, sila po yung mga pwedeng kumuha niyan. Ang AIX ay isa sa mga social welfare services na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon at pagkain para sa pangangailangan ng isang tao o pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Mara Grazula para sa Balitang Pambansa. Isa sa mga nais matunggunan ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang food inflation. Ito ay para kontrolin ang presyo ng pagkain at tiyakin ang food security sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JB Santiago ng IBC 13. Food inflation. Yan ang isa sa top priority na matugunan ng alyansa para sa bagong Pilipinas para kontrolin ang presyo ng pagkain at tiyakin ang food security sa bansa. Inilahad ni dating Senate President Tito Soto ang kanyang proposal
na bilhin ng gobyerno ang 50% ng produksyon ng mga magsasaka. Inihalin tulad niya ito sa Food Terminal Incorporated o FTI noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. na direktang nagbebenta ng murang agricultural products sa mga consumer. The effect is that the government may be able to buy from the farmers at their price. Of course, tatamaan yung mga middleman dito. Babalik din naman sa gobyerno yung pera eh. Ganun din ang epekto nun sa kanila. At definitely, yung mga farmers, makikinabang, pati fisher po. Si dating Senador Manny Pacquiao naman, isinusulong ang production, distribution, and consumption framework para ma-regulate ng mas maayos ang basic commodities. Also, nakukontrol din yung presyo pagdating sa market kasi ang nahihirapan naman yung mga kapiranggot lang yung pera pang budget sa pagkain. Iminungkahi naman ni Axis Representative Erwin Tulfo na ibalik na lang sa National Food Authority o NFA ang kapangyarihang mag-angkat at magbenta ng bigas para mapatatag ang presyo nito. Let the NFA do its job. Otherwise, ginawa lang po nating bodega ngayon ng NFA. Suportado naman ni Deputy Speaker Camille Villar ang direktang pagbili ng gobyerno ng bigas mula sa mga magsasaka. Right now, for us to bring down the price of rice as soon as possible, we may have to look into the government subsidizing or buying the rice for the farmers. In the longer term, yes, perhaps the RTL should be reviewed like all laws. Tiniyak ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na patuloy nilang isusulong ang mga hakbang na makakatulong sa sektor ng agrikultura, alinsunod na rin sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Nanindigan ang mga kongresista na dumaan sa tamang proseso, pinag-aralang mabuti at hindi minadali ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, formal nang dumulog ang Vice Presidente sa Korte Suprema para ipahinto ito. Yan ang Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Tinawag na desperate move ng ilang leader ng Kamara ang ginawang paghiling ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment laban sa kanya. Yan ay sa ilalim ng inihain niyang petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., malinaw naman sa konstitusyon na tanging Kongreso lang ang may kapangyarihang humawak ng impeachment. Tila natatakot na umano ang Vice Presidente kaya't desperado na umano siyang takasan ng issue. Giit naman ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez, hindi sila magpapatinag. Para naman sa iba pang mambabatas, it's her right na gusto niya patigil but it's a constitutional mandate na yung impeachment dapat sagutin din yun and mag-convene na yung Senate. Una nang nanindigan ang House Prosecution Panel na dumaan sa tamang proseso, pinag-aralang mabuti at hindi minadali ang impeachment complaint ng Kamara laban kay VP Sara. Yan ay kasunod na rin ng naunang petisyon ng isang grupo na kumukwestiyon at nagtutulak ding ipahinto ang impeachment. Ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Sa ngayon, pinagkokomento na rin ng Korte Suprema ang Senado sa hiwalay na petisyong nagtutulak namang agad na nilang simulan ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa isang sulat, formal na rin itong hiniring ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Francis Escudero. Suportado rin niya ni Senadora Risa Ontiveros. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Malugod na tinanggap ng Presidential Task Force on Media Security ang pinakabagong ulat ng non-government organization na Committee to Protect Journalists na sinasabing walang pinaslang na Pilipinong mamahayag noong nakaraang taon. Ayon kay PTFOM's Executive Director Jose Torres Jr., ito ay isang makabuluhang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng bawat mamamahayag sa bansa. Ito rin anya ay patunay sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na law enforcement agencies, media organizations at civil society para itaguyod ang isang ligtas na lugar sa pamamahayag. Kinikilala rin ng PTFOMS ang pagsisikap ng lahat ng tumutulong
para mapanatili ang kalayaan sa pamamahayag at pagprotekta sa media professionals. Sinabi rin ni Torres na mananatili nakabantay ang kanilang ahensya sa seguridad ng media sa bansa. Patuloy din nilang tutugunan ang lahat ng uri ng pagbabanta laban sa mga mamahayag, kabilang ng online attacks, intimidation at iba pang uri ng karahasan. Matagumpay na naipatupad ng Department of Energy ang interconnection project sa Mindanao, Cebu, Negros at Panay na may 400 hanggang 450 megawatts export na inaasahan mas magpapatibay pa ng supply ng kuryente sa bansa. Ibinahagi rin ng DOE ang ilang pang kabilang sa kanilang mga accomplishment para sa taong 2024. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, sa kabila ng naranasang El Nino, nagpapatuloy ang operasyon ng hydropower plants habang pinalalakas ang renewable energy projects at green energy auction para mapatatag ang supply ng enerhiya. Sa electrification program naman, umabot na sa 1.6 milyong kabahayan ang nabigyan ng kuryente noong 2024. Sa Philippine Energy Plan 2023 to 2050, nakatakdang itayo ang pump storage hydro sa 2030 at aprobadong nuclear power plants. Patuloy rin ang kagawaran sa pakikipagtulungan sa ibang bansa para sa investment sa renewable energy at energy storage systems. Tiniyak ng DOE na sapat ang kuryente para sa nalalapit na hatol ng Bayan 2025 sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency habang nagpapatuloy ang kanilang mga hakbang para masiguro ang sapat na supply ng enerhiya sa bansa. So yung ating targets, we are on track sa targets natin to reduce energy intensity. Ginagamit natin na enerhiya sa bawat produkto o services dapat ibaba natin. No? We should produce more from less energy. And that requires the cooperation of everyone. Pinalakas pa ng ilang ahensya ng pamahalaan ang kampanya laban sa guerrilla operations ng mga pogo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Mas pinaiigting pa ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagtugis sa mga guerrilla pogo o yung mga patagong nag-ooperate pa rin ng online gaming sa harap ng total ban nito sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tuloy ang kanilang ikinakasang mga operasyon para habulin ng mga individual na nasa likod ng patuloy na operasyon ng Pogo. Katunayan, nasa 2,121 na individual na ang naipa-deport nila mula sa mga raid na kanilang isinagawa hanggang noong Disyembre 2024. Habang nasa 337 na individual naman ang nananatili ngayon sa kanilang Pogo Custodial Facility. They are awaiting such deportation and repatriation in as much as we are also waiting for their legal documents, primarily their one-way travel documents, passports, and or NBI clearances. Ibinahagi rin ng PAOK na nakapagsampa sila ng kaso sa ilang mga Pogo personality sa nakalipas na 2 taon na ang iba ay nasa preliminary investigation na, habang inihahanda nila ang pagsasampa pa ng karagdagang kaso. Iniimbestigahan na rin daw nila sa ngayon ang ilang LGUs kung saan madalas mahuli ang mga guerrilla Pogo operations. Usually kapabayaan po ito Diba? This is a failure of their BPLO to conduct their visitorial and regulatory powers. Ang LGU po ay isa sa may pinakamalawak na visitorial at regulatory powers. Sa ngayon, naabot na raw sa 210 million pesos ang nagagastos ng PAOK sa mga nahuling Pogo workers. Pero kung susumahin naman daw ang halaga ng mga nasamsam na mga kagamitan at properties mula sa illegal na Pogo, ay inaasahang aabot ito sa 20 hanggang 30 billion pesos. Samantala, tuloy din ang pag-aksyon ng Bureau of Immigration para sa Pogo ban sa bansa. Ayon kay Dana Sandoval, tagapagsalita ng BI, mula sa 33,863 na Pogo workers na nasa datos ng PAGCOR, 24,779 sa mga ito ang nag-downgrade ng kani-kanilang visa. 22,609 ang kusang umalis sa bansa, pero 11,254 pa raw ang nananatili dito sa Pilipinas. Pero kasunod ng kanilang ikinasang magkakahiwalay na operasyon mula noong nakaraang buwan hanggang ngayong Pebrero, nagresulta ito sa pagkakaaresto ng nasa 518 na individual na nakatakda na ring ipa-deport. Most of the Pogo operations now, the illegal Pogo operations, are in smaller groups, in gated communities like condominiums, residences, yung mga hindi po basta-basta napapasok ng tao.
Sa harap ng pagkakahuli ng maraming individual, hamon daw sa BI ang mga pasilidad kung saan mananatili ang mga naarestong POGO worker. Sa kasalukuyan kasing custodial facility, 100 lamang ang kapasidad. Gayunman, tinutugunan na raw ito ng mga kinauukulan. I am not at liberty to divulge yet, pero meron po tayong in-expect na bagong malaking holding facility for these foreign nationals. Binabantayan din sa ngayon ng BI ang mga individual na nagre-recruit ng mga Pilipino na magtrabaho sa ibang bansa sa pangakong magiging customer service representative sa mga BPO company. Pero pagdating doon ay magtatrabaho pala sa mga scam hub. Sinasaktan sila kapag hindi nila nare-reach yung quota ng mga nai-scam, and at the same time they are being required to be part of the syndicate. Dahil doon, nahihirapan silang humingi ng tulong sa law enforcement ng bansang kung saan nandun sila kasi technically, miyembro na sila ng sindikato dahil kasama sila sa scammers at ang kanilang mga pasaporte ay kinukuha. Sa tala ng BI, 118 na Pilipino na ang nabiktima ng ganitong modus. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.